Hindi naman ikaw ang tinawag kong bangag. Oh, yan talaga ang mensahe ni Guanzon mga kababayan dito kay Speaker Romualdez. Tambaluslos mga kababayan. Na hindi siya pinaupo mga kababayan eh. At maging ang kanyang mga kasamahan. Sa likod ito mga kababayan na nanalo sila ang kanilang party list na P3WD sa halalan 2022. Pero hindi sila pinaupo ni Romualdez. Bakit daw sila pinag-iinitan gayong hindi naman daw siya ang tinawag niyang bangag? Sino ang tinawag mong bangag? Gayon pa man, dito raw sa kabaliwan ni Romualdez mga kababayan na pagsasampa ng impeachment case kay VP Sara ay ngayon pa lang ay masasabi na ni Guanzon mga kababayan, natalo ka! Olats ka Romualdez dyan sa impeachment nyo kay VP Inday. Panoorin nyo po ha. Kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, Olats. Oh, ano? Matatalo kayo dyan, Olats. Olats. Olats ka Romualdez. Oh. Olats kayo dyan. Oh, talo. Speaker, 3 taon din nyo ako pinaupo, ha? Unfair mga kababayan, ano? Lumaban ng patas naman mga kababayan kahit hindi siya ang iupo. Pero kahit pa yung mga kasamahan niya mga kababayan, hindi rin pinaupo ni Romualdez na ang mga persons of disability naman sana ang matutulungan ng kanyang partido mga kababayan. Hindi ko naman sinabing ikaw ang bangag. Sino nga ba yung sinabihan mong bangag? Rowena? Oh, Rowena pala siya. Oh. Ito ang example din mga kababayan na the enemy of my enemy is my friend. Na kung ang mga anti-Duterte nakipag-friendship doon kay mga kababayan, Marcos, dahil kalaban nila ang mga Duterte. Ito naman mga kababayan, nakipag-friendship. Hindi naman friendship pero mukhang pabor ito. Konti lang naman sa mga Duterte. Dahil hindi niya malunok ang mga Marcos mga kababayan. I already said that before. Oh, mas mabuti na lang ito mga kababayan Hindi kagaya ng ibang dilaw na sama-sama ng babangag muli. Sila Hontivirus mga kababayan. Oh, baka Marcos na. Yung mga animal na yan. Ang mukha ng aso. Dinidilaan mo ba ako, aso? Anong pangalan mo? Percival bang pangalan mo, doggy? Ang cute ng aso ni mga kababayan ni Guanzon. That Dila pa more. impeachment Sige. is not going to work. No, it's not going to work. By the way, mga kababayan, mukhang nagtrabaho ito sa COA, mga kababayan Aside sa pagiging COMELEC commissioner, na-assign din ito sa COA dati. Hindi lang tayo sure, pero alam niya mga kababayan. Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo. Kayong mga senador. Gusto i-demolish Gawain ni Romualdez mga kababayan, kaya nga wala siya kalaban sa sa Leyte na kongresista siya. Pina-disqualify lahat mga kababayan. Ganyan ang gagawin niya kay VP Sara. Congressman. Lalo na yung mga congressman. Lalo na mga congressman. Kadami-dami ng problema ng bayan. Unahin. Wala silang paki. Actually mga kababayan niya, mga bugok na yan, totoo nga siguro yung sinasabi nila mga kababayan nga, gusto nilang manatiling mahirap ang ating mga kababayan para pagdating ng eleksyon, madali nilang mamanipulate. Ayudahan lang, bigyan lang ng 100, 500, 1,000, o malaki na nga yan. Buboto na sa kanila. Hindi pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Kawawa yung si Percival. Percival ba pangalan mo, doggy? Straight man yung bunganga. Mukhang hindi to Percival. Diretso ang bunganga. Sinabi ko na yan noon pa. Ano naman pala ang ebidensya nyo? COA? Walay na, walay. Naglabas na ng unmodified opinion ang COA mga kababayan. Nakita ko yung testimony ng COA auditor Sa house? Nakita ko sa video Under oath yun testimony. Wala silang nakitang anomalya mga Ano kababayan. sinabi niya? Unmodified opinion. Diba, Percival? Mabuti pa yung aso. Sinabi ba niya may final na disallowance? Hindi niya sinabi Hindi. Ang mga congressman lang doon sa committee na yun ang Nag-assume mga kababayan na mayroong anomalya. Pati nga si Erwin Tulfo ang sabi, gabundok na daw ebidensya sa Fanbisius ang animal na
tulpok na yun. Interpret Mm. na yung amount of money na yon, 125 million na. Ang problema nito mga kababayan na mayroon para tayong paparating na bad news, di ba? Etong pinagkakatiwalaan natin ngayon mga kababayan na parang natitirang matino, yung ombudsman, si Martires. Oh, mukhang matatapos na pala ang kanyang termino. Ngayong buwan mga kababayan, July. July 25 nga ba yun? Basta paparating na ang kanyang katapusan. At sinong mamimili ng ombudsman? Si BBM mga kababayan. Mag-a-appoint si Bongbong Marcos ng bagong ombudsman. Good luck sa Pilipinas. Liquidated by VP Sara, the office of VP Sara. Is an illegal disbursement and therefore a betrayal of public trust. Yan ang sabi ng mga buhaya mga kababayan. Na ang COA hindi pa nga tapos sa pag-audit. Ang layo naman. Eh, ang dami nyo naman dyan eh. Sino ba nagsabi? Ang sabi ng mga congressman, na-liquidate niya yan in so many days lang, 125 million. Pero si Tambaluslos namigay ng ayuda mga kababayan, 1 bilyon mahigit, isang araw. Therefore, it's an illegal disbursement. Binuksan ang envelopes na liquidation receipts. Tapos, nagdrama-drama pa si Kimbo, buti na lang natalo, no? Na, it's 11 days. Oh, Diyos ko. Ang mga animal, as if naman, ano? Grabe talagang, paulit-ulit nilang bukang bibig hanggang ngayon. Trabaho ba yan ng House of Reps? Hindi. Ang mag-audit ng... Oh, di ba, Dogi? Percival? Hindi yan trabaho ng reps, no? Oh, pati aso mga kababayan, nakakaintindi. Confidential funds? Etong mga buhaya, hindi nakakaintindi. Mabuti pa yung aso, oh, tumango. Eh kayo nga dyan, extraordinary expense yun, pinipirmahan nyo lang, walang resibo eh. Kaya nga. Di ba totoo? Oh, Magkano? Kami hindi nyo pinaupo tatlong taon ha. Tatlong Speaker, taon. Tatlong taon hindi nyo ako pinaupo ha. Hindi ko naman sinabing ikaw ang bangag. Sino sinabihan mong bangag? O ngayon, impeachment? Oh. Impeachment? Oo. Sinabi ko na from the start. Hindi dapat nag-impeachment. Itinuloy pa rin ni Speaker. Itinuloy pa rin. Oh, dahil win or lose sila mga kababayan, ang gusto nila ay sirain lang ang imahe ni Sara. Whether or not makakuha si Sara ng sapat na numero mga kababayan, ang gusto nila sirain, dungisan, at i-divert mga kababayan ang usapan. Sa halip na tutukan ang problema ng bansa, ay doon lang tayo sa impeachment ni Sara. Na win or lose, may impeachment o hindi si Sara Duterte mga kababayan, hindi yan ikakayaman ng Pilipinas mga ungas. Oh. Kasi si VP Sara naman talaga ang the woman to beat in Gusto 2020. i-disqualify. Maduming laron, tambaluslos na. Halos sabay yung ano eh. Yung confidential funds na... Kasi ginawa nilang Tapos si Bangag, si PRRD ang pinag-initan. reason yun eh. Na ground as betrayal of public trust. Yung confidential funds. Pero sa totoo lang, Oh. In history mga kababayan, kailan yun narinig mga kababayan na mayroong government officials na ipinasuka sa kanya kung paano ginastos ang confidential fund? Never! Wala po yan mga kababayan. Never nangyari in the history of the world. Siguro siguro. Dahil mayroon yang mga kababayan is a national security implication kapag i-divulge mo ang confidential fund in public. lahat kayo dyan na may... Matutuwa ang mga rebelde niyan, mga makakaliwa, mga NPA. Kaya alam niyo na mga kababayan kung sino itong nag-e-effort talaga na alisin yung mga confidential at intelligence fund. confidential funds. Iba nga, billion dyan eh. Pinabuksan ba Hindi. ng House of Reps Hindi. ang inyong mga envelope? Hindi. Di ba? Tapos yung tabalusot, sinanong lang na, totoo bang mayroon kang ganitong klaseng travel fund?
Pinakulong si Ka Eric, mga kababayan. So what does that say of the House of Representatives in that committee? That they were targeting Vice President Sara. Is that correct? No. Wrong. Na-i-impeach nila? Si BBM ang dapat i-impeach. Yun lang sa GAA, mga kababayan, yung mga blanco-blanco. Pinirmahan ni BBM, ha? Yung paglipat niya ng mga pondo sa PhilHealth, yung Maharlika Fund, at yung issue ng ng kanyang asawa, na extraction daw, mga kababayan, kidnapping ng mga minors, gamit pa yung AFP. Kinumpirma din niya ni VP Sara na mayroong ganyang insidente, mga kababayan, ha? Pero tikom lang daw ang bibig ng AFP. Kaya, alam mo, kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, olats. Olats ka na, Olats kayo tambalos dyan. ka. Kasi yung testimony ng auditor na yun, di na niya mapapalitan yun. No, That's on record. under oath. Speaking of, Kaya, ngayon, i-impeach ng, Senado, dinilay ni, sinuspend, postpone ni Senate President Jesus Cordero ang start ng, Kapag nagkataon, mga kababayan, no, na mag-aaway talaga si Romualdez at saka si BBM, tapos mai-impeach si BBM sa Congress, mga kababayan, automatic na siyang impeach sa Senado. Pero ayaw naman siguro ni Romualdez, mga kababayan, na maging presidente din si Sara. Pero pwede kung i-impeach nila muna si mga kababayan, si Sara. And then later on, si BBM naman ang ipapa-impeach sila. Ganyan ka-powerful si Tabalustos, mga kababayan. hearing. Siyempre, Mananalo lang na walang eleksyon ang animal. reklamo yung mga nag-file. Patapos na po ang session. Patapos na. Sarado na po yun. Matatapos na din ang kanilang mga kababayan, jurisdiction sa impeachment na isinampa sa Congress na iyan. Tapos na impeachment by June 30 noon time. Tapos na ang term nitong mga senador na to. Yan din ang sinabi ni Drilon. Tapos yung iba dyan, pinagpipilitan. So anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.